isip-isipin mong mga multo pala yung mga itong mga flood control. Eh kung nabuhay po itong ating mga bayani, baka malamang nagkumawak ng armas yan ulit. Palagay mo, halimbawa, si Andres Bonifacio, buhay. Nako! Maniwala ka. Yung tabak niyan, malamang. Ilang kaya district engineer ang naputulan ng ulo? Sabihin ko sa'yo. Mabigat. Hindi naalala ko. Ano ba sabi mo nung dinefine natin yung DPWH? Ikaw bang nag-define eh? Yung ano... Tinatanong ko si... Opo. Si Nelson. Ano ba yung DPWH? Sumagot, di ba? Ano yung sagot? Department of Public Works and Highways. Tapos sumagot ka. Opo. Ano? Dito, pare, walang honest. Opo. Hindi, si Saito. Si Saito, bago ako pumanik. May binubulong po, ha? Oo, Sen. Meron pa pong iba bago, po. may loko talaga to si Saito, no? Ano ka ako? Ano ka ako? Pangiti-ngiti pa eh. Alam mo naman si Saito, bago magsalita, yung ngiti parang niyang... suspense po yan, eh. Pag tinignan mo, parang si Mr. Wong eh. Opo. Sabi niya, DPWH. Daming pera, walang hirap. Oo nga, daming pera, walang hirap. DPWH tanungin mo siya mamaya, sino nagsabi ha? Baka mamaya eh. Makakatikim sa akin doon sa Saito eh. Kung ano-ano na pag-aaral. Hindi kasi pinag-uusapan natin. Pala isip po. Araw ng kagitingan eh. Yan, diba? opo. Nako. Dapat sana maimulat natin ang kabataan sa kagitingan. Hindi sa kawalang hiyaan, di ba? Nako. Walang matututunan ng kabataan sa kawalang hiyaan. Lalo na ang kawalang hiyahan ay sa pagwaldas ng kabangbayan. Nako. Nakalain mo, ginawan pa ng ano eh. Ginawan pa ng parang isang komedya. Binabasa ko sa... Ang dami kasi yung pinapadala sa akin eh. Ay, mga memes po, tawag ata nila doon. Hindi ko alam kung anong tawag doon. Opo. Dahil nga ang pinag-uusapan mga kontraktor sa panahon ito. Opo. Si San Miguel daw. At saka yung... San Miguel. At saka si Satanas. Nag-uusap. Aba? Nag-uusap. May senaryo pa, no? Nagkausap daw. May mga labi yung sa impyerno. Meron daw silang kamag-anak doon sa langit. Ano? Na paminsan-minsan pwede ba ikang madalaw din. Ano? Ngayon, maski naman si San Miguel ba ang tawag doon? San Miguel Arcangel. O si San Pedro. San Miguel. Maski naman daw doon sa kanyang teritoryo, meron naman daw may gusto rin puntahan naman sa baba yung ilang mga kamag-anak. Ganun po gusto rin puntahan. Ngayon, mangyayari lamang yan, sabi niya, kapag kapwa tayo gumawa ng bridge. Diba? So lalagyan nyo lang ng tulay, ano? Tulay. Ngayon, ganitong gawin natin. Hati tayo sa gastos. Sabi ni... Gabriel Arcangel. Bakit Arcangel ang pinag-uusapan? Si Gabriel, sabi niyo pa, si Gabriel Arcangel. San Miguel. San Miguel. Sino ba yung nagbabantay? Si San Pedro ata. Si San Pedro. Si San Pedro. Mali-mali naman kayo eh. Etong... Hindi kami sanay sa ganyan mga kwento kasi nadidistract ako dito sa cameraman na to. Makasipat. Tingnan. Sabi daw ni San Pedro. Opo. Sige, hati tayo sa costas. Sa gastos. Sige. Basta sa gitna. Ito yung gitna. Ito yung langit, gitna. Ito yung impyerno, gitna. Sabi niya, 30 days ang bawat isa. Kailangan matapos ang bahagi natin. Kasundo, 30 days. Basta within 30 days, matapos ang kalahati natin para makonstruct yung bridge. Tapos, pinirmahan ang kontrata. Si Satanas, 29 days natapos niya. Aba? Nandun na, nasa gitna. Sa isang araw, So the bridge from hell, natapos niya ang kanyang kalahati. Nakagitna. Okay. Nagtataka siya ganun. Tinitingnan yung kalahati. Ba't ikaw walang nagsisimula sa kanila? 30 days ang usapan. Tinext niya ngayon si San Pedro. Peter, sabi niya, paano mo ikaw matatapos ang bahagi mo? 29 days na. Hindi ka pa nagsisimula. Alam mo, sagot ni San Pedro? Na-overestimate ko yung capacity ko eh. Okay. Pasensya na, sabi niya ganun. Wala akong makitang contractor dito sa panig ko. Nasa iyo lahat eh.
Itong araw ng kagitingan na pinag-uusapan natin. Magpakagiting tayo kung paano natin maayos din ang problema natin. Yan. Wala palang kontraktor doon na nasa langit eh. Lahat nandun sa... Nandun lahat sa impyerno. Siguro nga, isip-isipin mo naman Isip-isipin mo naman. Di, baka naman mayroon. Alam nyo naman, saan tayo naman umaasa. Sa totoong buhay naman, sa totoong buhay siguro, ay meron pa rin naman sigurong... Ang sinasabi ko, yun nagpadala sa akin. Ayun nga po, yun nga po. Wala raw. Wala naman ako sinasabi sa totoong buhay. Ang sinasabi ko, yung pinadala sa akin. Yung kwento ng yung kwento. Kasi baka magdamdam naman sa atin yung ating mga kaibigan dyan sa... Sabi na, yung magdadamdam lang naman yan, yung tinamaan. Ayun. Pero yung mabuti, hindi magdadamdam yun. Mapapangiti lang. Totoo naman yun eh. Sabi niya sigurado eh. Ang pinag-uusapan dito, yung masamang kontraktor. Yan. Well, ituloy ko lang sana bago dudugtungan ko yung binabanggit nyo. Kasi nabanggit nyo rin si Manuel L. Quezon. Yung mga mahalagang kaganapan daw po pala ng ating kasaysayan. November 30, 1936, si Pangulong Manuel L. Quezon ang guest of honor sa selebrasyon daw po ng University of the Philippines. At November 30, 1941, ang huling paggunita daw po ng bago ang World War II na pinangunahan po ni Quezon at kinausap ang mga kadete tungkol sa banta daw po ng Hapon. March 20, 1942, nilagdaan daw po ni Pangulong Jose P. Laurel ang Executive Order No. 20 na nagtatalaga sa National Heroes Day sa November 30 noon pong 1943. Ginanap ang selebrasyon sa Mount Samat Cemetery, Bataan bilang paggunita sa paglaban ng mga Pilipino at ng Amerikano. At 1945, pinangunahan po ng Pangulong Sergio Osmeña ang selebrasyon sa Capas, Tarlac bilang pag-aalaala sa mga kampo ng bilanggo at simbolo ng pag-asa. At 1952, ibinalik po ni Pangulong Elpidio Quirino ang holiday sa huling linggo ng Agosto, hiwalay sa Bonifacio Day. Yung pala yun, naghiwalay. 1987, sa pamamagitan po ng Executive Order 292, pinagtibay ni Pangulong Cory Aquino ang holiday sa Administrative Code. At 2007, nilagdaan po ng Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, Republic Act 9492 at inilipat ang National Heroes Day sa huling Lunes. Ayun, dito na tayo nagsimula. 2007, ang National Heroes Day ay huling Lunes ng Agosto para sa mas mahabang weekend at pagtulong daw po sa turismo. Ang National Heroes Day ay nagbibigay pugay sa lahat ng mga bayani ng Pilipinas. Kinalaman o hindi kilala na nagbuwis po ng buhay at patuloy na nagsisilbi sa kanyang pamilya, komunidad at bansa. At ito po yung selebrasyon ng katapangan, patriotismo at araw-araw na kabayanihan. Yun po ang sa kabatiran po ng mga Gen Z, ng mga kabataan ngayon. Ituloy ko yung pinupunto natin, Kong. Dahil nga po yaman din lamang na pag-uusapan natin ang National Heroes Day, pero isa po sa malungkot nabanggit natin itong mga petsang ito, Sen. Alam ko, tandang-tanda niyo po ito, mga 1960s. Sen, kung ang pagbabatayan ay per capita income ng ating bansa, parang pangalawa ata tayo mas mataas pa tayo sa Singapore, Sen. Pero bumaba tayo ng bumaba at ngayon ata, parang malalagpasan na rin tayo ng Vietnam, ng isa sa mga dahilan, ang nakikita ngayon ay ang korupsyon. Kung 1960s ang pinag-uusapan natin, dapat ikaw magsaysay niyan. Dapat nandiyan ka na eh. Tao ka na nung 1960s, hindi ba? Nagliligawan po yung mga magulang ko ng mga pauso. Pero yun, napakataas na ng level natin eh. Di ba? Natatandaan ko sa historical books dyan. Kasi nandun na ako ng 60s, pero siyempre bata pa tayo. Pero pagka binuksan mo yung mga librong pangkasaysayan, lalo na sa pang-ekonomikang pagsisiyasat, mga 60s kasi, pangalawa tayo kung pag-uusapan ay yung per capita GDP. Gross Domestic Product, yes. Halimbawa, pag pinaghati-hati mo yung kinita ng isang bansa sa loob ng isang taon at i-divide mo sa kanyang mamamayan, pangalawa tayo sa pinakamataas. Yes. Isa yun sa pamantayan, isa yun sa sukatan na ginagamit ng ngayon, lalo na ngayon, ng mga nagpapautang sa mga bansang katulad natin, yung per capita GDP. Tama. Ngayon, maganda ang nauuna ang Japan eh.
Pangalawa tayo. Oho. 1960s ito. Mataas pa tayo sa Singapore ng mga time Mataas na yun. tayo. Yes. Kung pag-uusapan, Southeast Asia, Oho. tayo ang pinakamataas. Sa buong Asia, pangalawa tayo. Ang Japan ang pinakamataas ang GDP per capita. Opo. Ngayon, kung susuriin mo yan, sa pagdaan ng mga panahon, maawa ka eh. Oho. Maawa ka. Talagang bumabagsak na Every 5 years, makikita mong bumabagsak na bumabagsak. Tinalo tayo ng Singapore, tinalo tayo ng Thailand, tinalo tayo ng Malaysia, tinalo tayo ng Indonesia. Ay, malapit-lapit na tayong talunin ng Vietnam at Nalagpasan na ang rin tayo. Cambodia, maaari na tayong lampasan. Paano Grabe. nangyari ito? Pangalawa ka sa Asia. Opo. Eh, di Ay, dapat paano pataas tayo ng pataas, halip na pababa ng Dapat pababa. sana pataas ka na ng pataas. Oho. Maganda na yung momentum mo eh. Isip-isipin mo, 60s agricultural country tayo noon, hindi pa tayo industrialized. Agricultural pa lang tayo, pero nakuha nating pumangalawa sa Asia. Oho. So ngayon, dahil nga sa katakot-takot na katiwalian, na corruption sa bansa natin, bakit hindi babagsak ang bansa mo? Oho. Corruption kaya sen talaga ang dahilan kung bakit nagkaganon ang Isa. ating bansa natin? Isa sa pinakadahilan. Ganun po. Eh, isipin mo, kapag ka kinurap mo ang pera ng bayan, dalawang bagay lang makikita mo riyan eh. Oho. Natalo ang mamamayan kasi yung serbisyo na para sa kanila, lalong-lalo na yung nasa panig ng mahihirap, Opo, na ipagkait. nawawala lahat yon. Hindi na ibigay, na ipagkait po. Tama Pagkatapos yung pera kayo. Oho. na na dapat gugulin nga para sa kanila, kinurakot pa't dinala sa bulsa nila. Oho. Paano mabubuhay? Paano nga asenso ang isang bansa? Makikita mo, maski sa corruption index, pinakamahirap na bansa, pinakamataas ang corruption. Parang may direct correlation ang tawag nila dyan. Pagka pinlat mo yan, halimbawa, Magpapanag po pag pinlat mo yan, ang talagang makikita mo yung correlation. Eh. Ayun. Sa statistics, madali yan. Eh. Opo. Gagamit sila ng dependent variables at saka independent variable. No? Ang independent variable, halimbawa, flood control, sabi niya. Makikita. Talagang tatama, sasakto talaga. Babagsak ang bansa mo talaga. Nako. Pero siyempre, Sen, alam nyo, ngayon lang kasi napapanahon, napapatuon tayo ng pansin sa corruption ng flood control at saka yung mga DPWH official, pero sa kabuuan ng gobyerno natin, hindi natin may pipikit ang ating mga mata. Meron din, iba pa, ng mga ahensya din ng gobyerno, Sen. Sa ngayon, ito yung mukha ng korupsyon. Opo. Nakasentro ngayon yung mukha ng korupsyon. Talagang litaw na litaw ang mukha. Eh. Ayan, opo. Isip-isipin mo saan ka naman nakakitang, akala mo sasabihin niyang ganyan river walling, sabi niya, no? Nakalagay sa report nila, completed. Yan, nako. August 2, okay, January 1, Nako. 2025. Complete documents, opo. Isip-isipin mo, nagkaroon ng program of work, may plano, Opo. nag-bidding, Yan, nako. nag-award, Oho. meron pang notice to proceed. Nako. Pagkatapos may report pa yung QUA, yung quality control ito. Pagkatapos meron pang inspection. Yan, Pumirma pa yung Commission on Audit. Nako, naka 20% mobilization, etc. Pagkatapos nakolekta yung pera. Oho. Pagkatapos walang project. Nung hinahanap mo yung proyekto, nasaan po dito? Pagkatapos ngayon, sino ba yung contractor nito? Oho. Hindi mo ba hanapin yun? Sino ba nagpanukala ba niyan? Bakit nagkaroon ba niyan? Kukunin mo yung papel. Opo. Sino ba yung masugid na nagpanukala na kumuha kunwari ng pondo para maitayo yung multo na yan? Oho. Ha? Yun ang hindi naman. Kailangan tuntunin mo sa dami ng mga yun. At ang masakit dyan, Sen, ito pa isang masakit, dugdagan ko na sakit niyang bagay na yan. Nung hindi nakita, parang wala akong nakita. Hindi, sige, nasusunod na taon, pondohan ulit natin panibago. Kaya yung Ang tawag ghost na nun, restated funding. yun, hindi nga nakita nung una eh. Dodoblihin pa eh. Nakatatlong ulit na doble nga po, Sen eh. Di ho ba? Kasi nga, sabi nila, Hindi nakita eh. napalusutan natin ha. Ayun. Ulitin nga natin. Oho. Perfectin natin. Na-perfectin, di ba? Opo, oo. Ayan. Hanggang sa lumitaw ngayon.
Oh. Eh, sino bang mag-aakala naman na yung Blue Ribbon Committee, ibibigay nila sa akin? Nako, oo. Oo. Eh, ikaw ba, iniisip mo ba yung gano'n? Di ako ho, simula pa lamang, di pa simula ang election sen, itinalaga ko na kayo dyan eh. Ay, hindi, wala kang naniniwala na mananalo ako. Hindi, nakita mo, Sila po yun, sila po. Nakita mo ba yung isang, anong tawag doon? Broadcaster ba yun na babae? Ay, oho. Oho. Nakakaawa yung broadcaster na yun eh. Totoo. Hanggang ngayon po, mukhang hindi pa niya matanggap sa kanyang sarili. At meron pa siyang kapares na kanyang pananaw din sen. Yung si Boy DVD, yung nakuna ng fake DVD niya sa may Congressional Avenue na hanggang ngayon, bakit to? Sino ba yung Boy DVD? Kilala ho nila yan. Ang pangalan nata, Liamas. Tanong mo nga kay Saito kung alam niya. Ano ba sabi? Ano Kasi sabi? ang sinasabi niya, bakit to parang selective kayo? Parang pinipili nyo lang? Bakit yun at yun lang daw atang napagtutunan nyo ng pansin, Sen, ng Blue Ribbon Committee? Napanood mo, sinabi niya? Eh parang yun po ang yun po ang lumalabas, Sen. Ako, iniwasan ko na manood doon sa mga yun kasi wala namang magandang sinasabi sa inyo yun eh. Bakit naman sinabing selective? Eh kasi nga ron daw po, parang ang dating doon sa kanyang sinasabi ay mga opisyalis lang daw po ng DPWH ang inyong tinitignan. Eh di parang yung broadcaster na babae. Ay, Yun, napanood ko yun eh. Kaya nga magkasintono sila, Sen eh. Kaya kung magsalita pa naman yun, akala mo tumatakbo, hindi mo maintindihan, di ba? Oho. Subukan mo tumatakbo ka, nagsasalita ka, humihingal ka. Pagka yun nagtatanong, humihingal eh. Ano? Kakapusing ka ng hininga nun, Sen. Oh. Kapag ako'y nakikinig doon, ako ang napapagod eh. Nakikinig lang ako, pagod na pagod ako eh. Kaya ayaw kong pakinggan yun eh. Ganun mo ba? Oh. Ang sabi niya, ay bakit ang DPWH lang? Oho. Mariusip ng mga tao ito, sabi ko. Nag-umpisa pa lang ako din. Unang hearing niyo pa nga lang po, Sen eh. Unang hearing pa lang ako. Oho. Alam ba niya kung gaano kalawak? Alam ba niya kung gaano kalawak ang multong kinakaharap ng ating bansa? Oho. Ang problema sa ganyang mga tao, lalahatin ko na sila, mga ganyang uri ng tao. Yung mga ganyang sariling kaisipan. Mapa-broadcaster ka, o kung ano man, basta ganyan kayong mag-isip. Pati vlogger, Sen, marami din ganyan. Pagka ganyan kayong mag-isip, talagang wala na akong magagawa sa inyo. Opo. Okay. Hindi naman kayo abogado kasi. Ang abogado kasi, bago magsalita, nag-iisip. Itong mga ito, nagsasalita, hindi nag-iisip. Ganyan yung mga yan. Mayroon po yung paglalarawan niyan, Sen. Paano ka mag-iimbestiga nang hindi mo muna ilalatag? Kumbaga sa korte, laying the predicate, sasabihin ng korte sa'yo, Counsel, you need to lay the predicate. Hindi pwedeng hindi ka mag-lay ng predicate. Siyempre. Ilalatag mo muna. Isa-isa mo ngayon. Ba't kaya ka? Saan ka naman nakakita ang mga ganyan na? Ang gusto ata sa unang araw pala, ipatawag yun na lahat ng mga... Wala naman kasi silang direksyon na magtanong eh. Nagtatanong lang sila sang-ayon dun sa kanilang nalalaman. Hindi ko kayo papatulan. May iksi ang mga kukotin nyo. May diferensya pa ang mga ulo nyo. Kaya hindi ko kayo papatusin. Kaya alam mo, hindi ako nagpapa-interview sa mga yan eh. Sabagay, yung babae na yun, ng broadcaster, hindi ako interviewin nun kahit anong mangyari. Sa nervyos niya siguro. yun ang tingin nyo, Sen. Kahit anong mangyari talagang hindi sila magtatangka na... Sinubukan ko nang magparating sa kanya na pakisabi mo nga sa kanya na interviewin naman niya ako. Yan. Kasi ang nakausap ko, isa sa pinakamatalik niyang kaibigan. Okay. Matalik na kaibigan kasi yung sasabihin ko na ang totoo, sangayon doon sa kaibigan ko, tinulungan siya na yung anak niya ipagamot sa Taiwan. Kasi magkaibigan sila. Opo. Kaya sabi niya, peanut yan. Sabi niya, hindi pwedeng hindi niya ako, mapagbigyan. Sige ka ako, sige. Try mo. Pangiti-ngiti ako eh. Ako, pagdating sa akin, tama ka kung ayaw na. Yan ang sinasabi ko sa'yo. Yung mga yan, may mga sakit. May mga sakit yan. Ano po sakit?
Ang gusto lang nilang tanungin yung gusto nilang tanungin. Ayun. Kaya paikot-ikot lang sila sa isang subject matter Opo. na akala nila nakagagawa sila ng mabuti sa bansa. Oho. Hindi sila makakapaglahad ng objective. Oho. Hindi kagaya natin. Kung ano yung tama, yung nagdi-discuss natin. Siyempre po naman. Diba? Opo. Wala tayong kikilingan. Oho. At yung taong bayan, taga-subaybay natin, magsasabing, tama, mali, di ba? Hindi kasi natin kinukupo yung kaalaman sa di ba? So, isip-isipin mong mulat-mula pa eh. Bakit nanalo yan? Nakakita ka ba naman ganyan? Broadcaster ba yun? Parang, anyway. Hindi kaya, kasi ganyan, sabi naman ng kausap. Hindi nga eh. 2.8 million lang sila eh. Ganun. Bakit may pinipilit niya yung kanyang gustong mangyari? Para panatilihin niya sa kanyang sarili na siya ang tama, na sa kanyang panukat, hindi ako mananalo. Akalain mo magtiwala siya sa sarili niyang pag-iisip. Tingnan mo nangyari ngayon. Yun na nga. Nagmukha siyang tanga ngayon, hindi ba? Totoo po. Yeah. Pwede ko na sabihin sa kanila ngayon lahat. Minsan kasi naman yung pagkakamali, madali naman tanggapin eh. At ngayon, yung mga ini-interview niya, ngayon, bahala sila. Magpa-interview kayo sa tanga. Yeah. Yun ang pinakamasakit sa lahat.